masa lalu. Pengarap ko R.A.S.I. Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan senjataku di MIC. The Ball siap maju untuk berproduksi. Very. So ayan. Malakas ba yung audio ko, mga viewers ko? Okay. Ito naman po ako. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Chinel. Paki-subscribe, like, and share sa aking YouTube channel. Okay? Hayaan nyo munang batingo kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay. So, itong vlog ko ay patungkol to dun sa napanood kong video. Hindi lang sa video at dito sa social media, hindi lang. Sa mainstream media. Itong napanood ko ay patungkol to dun sa napanood ko na video dun sa Senado. Yung hearing dun sa PDEA leak. Tawagin PDEA leak. Okay? Magko-comment lang ako doon sa napanood ko ng mga video. Dito sa mainstream media, dito sa mga TV, at dito sa social media. Okay? Galing ah. So, ito ang aking mga comment. Alam nyo guys, mga viewers ko, subscriber ko, yung napanood ko na yun, parang papansin ko na parang tatlong hearing napapanood ko habang doon sa tatlong hearing na yun, habang tumatagal, parang wala tayong makuhang konkreto na yung tawag dito, yung kung sino talaga ang naglabas ng mga ng mga dokumento na yon na mula sa PDEA. Oh no! Di natin matukoy kung sino talaga. Kahit doon sa Senado, sa hearing nila, hindi rin nila matukoy kung sino. Yun ang napapansin natin ng mga viewers ko. Kung napapanood nyo yun, yung mga video na yun, yung hearing na yun sa Senado, napapansin natin parang wala tayong makuhang katotohanan. Mga ganun ba? Walang makita tayong katotohanan sa napapanood nating hearing na yun. Kaya kahit sila siguro, mga senador, na nagkaan sa hearing na yun, especially doon sa chairman na si Senator Bato de la Rosa, medyo nahihirapan sila na makuha kung sino talaga ang naglabas ng mga dokumento na yon. Marami ng personalidad ang nababanggit doon. Andyan na nababanggit yung ating Pangulo, andyan yung isang celebrity na si Marcel Soriano, at marami pang iba, mga generals, yung iba, yung mga dating namumuno sa PDEA. Kaya medyo naguguluhan tayo, mga viewers ko, kahit kayo man kung mapapanood, naguguluhan tayo. At minsan mababasa natin sa comment section, sa mga video upload ng iilan ng mga vloggers, ay nakalagay sa mga comment section nila, ay yung mga comment nila sa comment section ay nagsasayang lang ng oras. Maniwala ako sa'yo. Oras ng Senado. Nagsasayang lang ng pera ng taong bayan yung hearing diyan sa Senado. Dahil wala silang makuhang katotohanan. Dahil lahat ng iniimbestigahan, puro walang alam. Walang alam. Sabihin,
wala silang mga nalalaman. Especially itong si Marcel Soriano, inimbestigahan din, natanong kung may nalalaman siya doon, wala rin. Ito namang resource person na si Jonathan Morales, ating PDEA agent, at ngayon tanggal na sa PDEA, ay wala ring alam. So, anong makukuha nating katotohanan doon? Kaya minsan, parang nainiwala rin ako mga viewers ko sa mga comment section na nagsasayang lang sila ng oras. Yung aking comment. Nagsasayang lang sila ng oras. Doon sa hearing na yun, diyan sa Senado. Kasi wala tayong makuhang nagsasabi ng totoo eh. Puro kasi nungalingan yung iba eh. Oo, yung iba naman, parang sinungaling iba, yung iba naman, wala ring alam. Mga ganun. Diba? Mga viewers ko. Ang isa nga ito nakakatawa doon eh, sa sanapan ko sa mga video na yun, yung hearing, yung investigasyon ni yung sa hearing na yun, nung tinanong ni Senator Jinggoy si Morales regarding sa kanyang kredibilidad, kung siya ba nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. Kasi ito pala si Morales, ayon kay Senator Jinggoy Estrada, di umano, doon sa mga dokumento na nakuha niya, nakalap niya, ito pala si Morales, dating pulis at na-dismiss sa serbisyo. So maraming kaso. Ba't sila dismiss? Din siguro sa kanyang trabaho na rin bilang isang police investigator. Kung nasa PNP pa siya. Tapos nag-apply siya doon sa PDEA. Ito rin PDEA. Yung mga direktor ng PDEA, hindi nila ni-research yung background ni Morales, Jonathan Morales, yung PDEA agent, yung research person, para ma-confirm ni Senator Jinggoy Estrada na nagsasabi siya ng totoo sa mga binibitawan niyang salita diyan sa hearing na yan sa Senado. Kasi marami nagbibigkas niya eh. Marami ng mga tao na mga kilala ng lipunan yung kanyang mga sinasabi. Yung kesyo, ayan, papuntahin ang ating presidente, papuntahin ang dating presidente, mga ganon. Tapos yung iba, diba? Parang magulo. Sino ba yan? Hanggang sa dumating ang nagkasagutan yung dalawa, Senator Jinggoy Estrada at si Jonathan Morales. Na itong si Jonathan Morales, na imbis na siya yung iniimbestigahan, siya ay inaalam yung kanyang kredibilidad kung nagsasabi siya ng totoo sa Senado, parang bumaliktad pa yata. Tinatanong pa daw kay Senator Bato de la Rosa yung sinasabi na sabi ni Morales, marami nga ang kaso yung sinampa sa akin, pero wala pang napapatunayan. Ayon sa kanya. Galing yan. At hindi katulad nung isang senador, tinutukoy nga si Senator Jinggoy Estrada, doon sa mga kaso niya, pinalalabas niya na guilty. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada, teka, ikaw yung itong iniimbestigahan, bakit pakikialaman mo yung kaso ko? Yung kaso ko, problema ko yun. Hindi mo problema yun. Tama nga naman si Jinggoy, diba? Mga viewers ko. Pakikialaman ni Morales yung kaso ni Senator Jinggoy dati. Problema nga naman niya yun. Diba? What? Bro, what are you talking about, man?
Kaya ito si Senator Jinggoy tuloy, galit na galit sa kanya. Siya nga ito tinatanong at iniimbestigahan kung nagsasabi siya ng totoo o gumagawa lang ng kwento na wala naman mga ebidensya na ilalabas. Isipin mo lumabas yung leak na PDEA leak na yan, yung mga dokumento na yan sa social media, mga viewers ko, di ba? Lumabas. Ang problema, yung original copy nun, wala sa PDEA. Nasaan na yun? Paano lumabas yan? Diba? May taong naglabas talaga dyan. Kaso nga lang, hindi nila matukoy kung sino ang naglabas. Di ba gano'n yan, mga viewers ko? Kaya ang gulo. Ang gulo. At yun nga, yung pangatlong hearing, napanood ko na yung Picoy Santiago, kung tawagin, na binigkas din ni Morales, ay inibitahan din sa Senado at inimbestigahan niya. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, nagsisinungaling. Ayun. Na-sign in contempt tuloy siya. Di ba? Kasi sa napapanood natin doon sa hearing na yon, parang walang kahihinatnan. Yung investigasyon na yun. Dahil yung iba nagsisinungaling, yung iba dinideny. Yung mga kahit may nalalaman, dinideny. Wala namang bayad kasi yung pagsisinungaling. Kahit 10 beses, 100 beses ka pa magsinungaling, wala namang bayad din. Kaya malaya sila bilang mga naimbitahan dyan sa Senado na magsinungaling. Maaaring may nalalaman pero ayaw magsabi ng totoo. Di ba ganun yun, mga viewers ko? Kaya nakikita kong kanto yung nakikita ko sa hearing na yun na yung iba nagsisinungaling, yung iba maaaring may nalalaman pero di-deny. Mga ganun. At doon pa lang sa pangalawang hearing na inibitahan niya ito si Marcel Soriano, tinanong siya ni Senator Bato de la Rosa na yung condo unit niya, yung number na yon. Tinanong si Marcel Soriano ni Senator Bato de la Rosa kung sa kanya. At inamin nga ni Marcel Soriano sa kanya yon. Pero hindi pa rin papatunayan na yung aligasyon laban sa kanya na sila yon, na ginawa nila yon. Di ba ganun yun, mga viewers ko? Kaya mahirap. Tapos yung kutsi ng PDEA agent, yung isa kay Morales, at yung isa naman yung isang PDEA agent din, na director dyan sa PDEA, inamin din na pag-aari nila. Pero gano'n pa man, yung original copy ng dokumento na yan, wala sa PDEA. So paano ngayon yan? Di ba? Parang ang gulo, di ba, mga viewers ko? Kaya minsan tama yung mga sinasabi doon sa mga comment section na sana pa itong mga ibang nagbablog o sa ibang vlogger na nagsasayang lang sila ng oras diyan sa Senado. Nagsasayang lang sila ng pera ng taong bayan diyan sa hearing niyan sa Senado regarding diyan sa PDEA leak. Pero kung lalaliman pa yung pagtatanong at mga ganon, maaaring may makukuha tayong mga development sa hearing na yon. Dahil ayon kay nung tinatanong si Morales ni Senator Jinggoy Estrada kung kilala mo yung informat mo. Sabi naman ni Morales, hindi niya matandaan.
So, anong makukuha natin na katotohanan doon? Kasi hindi niya matandaan. Tapos ang tanongin siya ni Senator, ni Chairman Bato de la Rosa, ni Senator Bato de la Rosa, na maaaring kilala mo itong si Morales. Sabi ni Morales, tinanong siya ni Senator Bato de la Rosa si Morales, maaaring kilala mo, pero ayaw mo sabihin. Sabi ni Morales, pwedeng ganun. Kasi ayon kay Morales, yung kung sasabihin yung pangalan ng informant, konsensya niya pag may nangyari doon sa informant na yon, nagbibigay sa kanya ng information regarding doon sa mga diyan sa mga involved diyan sa raid nila diyan sa isang kondo sa Makati, yung Rockwell nga. So, ibig sabihin lamang, maaaring alam ni Morales, pero ayaw niya sabihin dahil maaaring manganib ang buhay ng kanyang informant. Go. Talaga? Di ba ganun yun, mga viewers ko? Maaaring alam niya, pero ayaw niya sabihin. Dahil maaaring manganib ang buhay ng kanyang informant. At yun nga. Kumating na itong binigkas niyang pangalan to sila Picoy. At yun nga, nung may pumunta doon sa bahay niya at kinakausap, ayon kay Morales kinakausap siya na kung maaari huwag na siyang makipagtulungan doon sa hearing na yun. At ayon kay sa kanya, ibibigay sa kanya at anong gusto niya. Wow! Ay, sa kanya, hindi umano. Pero pinipilit siya ni Senator Jimmy Estrada regarding sa kanyang background bilang isang pulis. At marami nga siyang kaso nakasampa, nakabimbin. At yun nga, hinihiring pa rin hanggang ngayon. Pero dinideny ni Morales na wala siyang alam regarding dyan sa PDEA leak ni Galing ah. o maaaring sabihin wala siyang alam kung nasaan yung dokumento. Mga ganun ba? Yung PDEA leak na yan, yung dokumento, wala siyang alam dahil tinuturo na sa PDEA yung mga dokumentong original kasi hinahanap yung original yung original hinahanap dyan wala ngayon sa PDEA, wala rin kay Morales, so nasaan napunta, di ba ganyan? Kaya wala siyang alam kung nasaan yung dokumento na yon at di rin niya alam kung sino yung naglabas ng mga dokumento na yan sa social media. What? Kaya kung makikita na sa takbo ng hearing na yon, wala tayong makukuhang katotohanan. Wala tayong makukuhang katotohanan doon. Kasi nga, lahat dinideny. Sabi ng PDEA, wala sa kanila yung original. Sabi ni Morales, tinuturo ni Morales, kung nasa kanya, wala rin sa kanya. Kasi tinuturo niya sa PDEA. Ayaw kay Morales. Sabi ng PDEA, wala naman. So, paano lumabas yun? Di ba? Mga viewers ko. Ang gulo Parang magulo, di ba? Yung ganun. Yung investigasyon nila. Parang ang gulo Wala tayong makuhang katotohanan. Kaya, kayo man na nanonood ng hearing na yun, pa-comment lang dito sa aking video down below, dito sa aking video upload na to. Pag napanood nyo to, mag-comment lang kayo kung ano bang nakikita nyo rin na sagsasayang ba sila ng oras o ano diyan sa hearing na yan at walang patutunguhan, diba? Parang wala para sa akin, nakikita ko walang patutunguhan yung hearing. Wala tayong makukuhang katotohanan doon dahil puro nagdi-deny yung mga inibitahan lang mga tao na pinagbibigkas na pinagsabi ni
Morales, yung mga tao na yun, maaari may nalalaman, pero bandang huli, wala rin palang nalalaman. Ano na yun? Mga viewers ko. Puro nagsusinungaling yung mga tao na yun. So, yan lang sa akin mga viewers ko. Kung di kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe, like and share sa aking YouTube channel. Okay? Yun lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumito.